Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang pahayag ni Fulton, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So magdadalawang taon na nga po ang nakakalipas magmula ng malasap ng current WBC Featherweight World Champion Stephen Fulton, ang bukod tanging nag-iisang pagkatalo niya sa kanyang buong professional boxing career, kung saan winasak at pinagmukha lang siyang amateur ng current undisputed super bantamweight world champion Japanese monster na Naoya Inoue via 8-round technical knockout. Subalit bagamat nga po tumiklop siya nang dahil sa mga pamatay na suntok na ipinatama sa kanya ni Inoue, ay madaming fans nga po ang nagulat matapos itong sabihin sa kanyang latest interview na baliwala naman umano ang mga suntok ni Inoue. Paliwanag ni Fulton na sa katunayan umano ay hindi naman daw talaga sobrang lakas ng suntok ng binansagang halimaw ng Japan. Hindi daw ito katulad ng inaakala ng karamihan na sobrang bagsik, kasi noong maramdaman niya na daw ang mga suntok ni Inoue ay nasabi niya daw sa kanyang sarili na kayang-kaya niya itong saluhin kasi hindi naman daw ito gaanong kalakasan. Kaya naman nagulat daw siya kasi ang buong akala niya umano ay napakalakas talaga ng suntok ni Inoue. Pero ayon nga po kay Fulton ay ang naging problema lang daw talaga kung bakit siya bumagsak at na-knockout ay dahil may mga suntok daw si Inoue na hindi niya nakita at alam kung saan ang gagaling. Kahit sino naman daw kasing fighter ay kapag tinamaan ng suntok na hindi nakahanda ang kanyang katawan ay talagang babagsak. Pero kung nakahanda daw ang katawan mo na may tatama sa'yo ay mas maliit ang pinsalang madadama mo dito. Kaya naman yung pagbagsak niya umano ay dahil yung sa mga suntok ni Inoue na hindi niya nakita at napaghandaan. Ganun pa man nga po ay naghahanda lang si Fulton dahil malaki ang posibilidad na muli silang magtuo sa ikalawang pagkakataon. Gawa ng kampiyon na siya ngayon sa 126-pound division, habang si Inoue naman ay inaasahan na aakyat sa featherweight division sa susunod na taon upang subukang maging isang ganap na 5-division world champion. Kaya malaki talaga ang potensyal na muli silang magtagpo sa ibabaw ng lona. Sa kabilang banda naman mga idol ay alam nga po nating lahat na nakatakdang umakyat ng dalawang division patungong 168-pound super middleweight division ang current WBA junior middleweight world champion Terence Crawford sa buwan ng September upang sagupain ang former pound for pound king Canelo Alvarez. Subalit may mga balita nga pong inilalabas ngayon sa international media websites na pinaplano din daw ni Crawford umakyat ng 175-pound light heavyweight division upang labanan ang current undisputed world champion Dimitri Bivol sa oras na talunin niya si Canelo. Bagay naman na pinagtawanan lamang ng maraming fight fans dahil masyado daw mataas ang ambisyon ni Crawford. Huwag na daw muna itong maghangad kay Bivol at bagkus ituon lang daw muna nito ang kanyang buong atensyon kay Canelo kasi hindi daw talaga ito birong kalaban lalo pat aakyat siya ng dalawang dibisyon para dito. Kaya naman kayo na lang po ang humusga dyan. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.